panahon ay mabuti. Kaya salamat po sapagkat hindi hadlang ang panahon para hindi tayo magkasama-sama. Kahit dyan ho kayo nag-wifi, nag-internet, dyan ho sa ating kayo naka-online, nawa maging maayos ang signal at malinaw na makarating sa inyo ang ating pananambahan. Okay, hindi na ho ko pakatatagal pa. Rapture. Okay, mga kapatid, ang aral na ito ay pinaniwalaan ko, pinanghawakan ko ng mahabang panahon, pero aaminin ko sa inyo, hindi ko na ilagay ng buo ang aking pananampalataya. Bagamat yan ay aral ng church, aral yan ng Baptist, aral yan ng maraming evangelical churches, Presbyterian. Sorry, nagme-mention ako, pero that's the truth. Pinangahawakan natin yan noon. Bihira ang denomination na hindi nangahawak dyan. Ang alam ko na hindi humahawak ng rapture ay si Soriano, ang Iglesia ni Cristo. Hindi ko alam kung sino pa ang hindi humahawak sa aral na yan. Pero tayo na nasa evangelical at nasa mainstream Christian belief ay humahawak sa aral na yan. Ngayon mga kapatid, alam ko yan ang pag-asa natin. Pero nung ako'y nasa Bible school, nung kami nag-aaral ng eschatology, kahit ako'y pastor na, aaminin ko sa inyo, this is my first time to preach about rapture. But not about rapture to convince you, but about rapture, pakisunod na slide anak, because we will going to take a closer look about this theory, about this theology, na alam ko, ito'y gamit na gamit ni Billy Graham, gamit na gamit ng mga evangelist. Ang kanila rito, mga kapatid, kasama niyang na-develop yung sinner's prayer. Sumunod ka sa aking panalangin. Ama, nagkasala ako sa iyo. Ama, nagkasala ako sa iyo. Ilista mo. Yun ang bandang dulo no, di ba? Ilista mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Lahat tayo, mga kapatid, tumanggap ng ganon. Pero pastor, bakit natin titingnan yan ng closer look? Kasi mga kapatid, nandito na tayo sa Messianic belief, meron ako mga kapatid natuklasan at na-confirm sa aking puso. Kasi nga nung nasa Bible school ako, hindi ko siya matindigan. Kasi kahit ako ay nalilito, kasi lumalabas may dalawang second coming. Pag may second coming at may isa pang second coming, ang tawag doon third coming. Kasi may first coming. Ano yung first coming? Ang first coming, si Yeshua, Espiritu, nagkatawang tao. Amen o ba? That's the first coming. The second coming is, He will come in His majestic robe para to judge the world. Kumbaga mga kapatid, gapiin ang kaaway, ikukulong si Satanas ng 1,000 taon. At maghahari siya ng 1,000 taon kasama ang kanyang mga anak. Kaya nga pag-pray nyo si pastor, dahil sumasakit ang ulo ko, hindi ko siya inaral, kundi kung paano ko ito mga kapatid isi-share sa inyo at kung paano natin siya titingnan, kasi alam ko, naka-online tayo, marami ang magtataas ng kilay at kayo, na minsan humahawak sa aral nito, I will give you the freedom to think. Palayain nyo ang inyong isip. Bigyan nyo ng daan ang aral ng Panginoon. Yung mga nakikinig, bigyan nyo ng daan ang aral ng Panginoon. Gawin nating balanse. Gawin nating simple. Kaya hindi ko siya kayang gawin ng isang tayuan lang. Baka may part 2 next week. Then titingnan natin yung Great Tribulation. Titingnan natin yung Millennium. Pag-pray nyo lang si pastor. Kasi talagang, ang kalabang ko kasi ang mata ko. Pag naka-computer, sumasakit, tutulog, tatayo, kaharap. Kaya Lunes pa lang, nagre-research na ho ako. Hindi kagaya no, na malakas pa si pastor. Kumbaga, medyo papetiks-petiks, aral ng ngayon hindi, Lunes pa lang. Meron kaming, salamat sa biyaya ng Lord, meron kaming, ano bang tawag doon? Yung wifi na disaksak, Tatay Dani. Router ba tawag doon? Kahit medyo mahina minsan, pero salamat, naloloadan siya. Kaya gamit, salamat sa Lord sa kanyang biyaya. Kaya sige, let us continue.
Anak, we will going to take a closer look sa rapture theory. Kung ito ang pinangahawakan mo, bukas mo lang ang iyong isip. Lahat naman tayo naniwala rito. Bukas mo lang ang iyong isip. Gagawin nating balanse, sisikapin ni pastor na hindi maging bias. Amen ho ba mga kapatid? Sisikapin ni pastor. Kasi kinuha ko mga kapatid, una meaning, what is the meaning of rapture? The rapture is an eschatological. Pag sinabing eschatological, ibig sabihin mga pag-aaral sa mga darating na bagay. Futurism. Ibig sabihin yung mga bagay na naka-prophecy sa Bible na parating sa atin, Antichrist, rapture, millennium, Great Tribulation, 7-year Great Tribulation, etc. Darating pa lang dyan, ang tawag dyan, eschatology. Sa Bible school, meron yan, soteriology. Ibig sabihin, study of salvation. Eschatology. Ibig sabihin, study of future events. Amen ho ba mga kapatid? Ecclesiology, about church. Pinag-aaralan ng church, ang pamunuan ng church, ang order ng church. Kaya sa Bible school, naroon ang lahat ng pag-aaral, maliban sa Torah. Yun ang hindi namin pinag-aralan. At hindi ko natutunan sa Bible school ang Torah. Meron kaming subject na Pentateuch. Pentateuch, yung Torah, Pentateuch. Penta 5, yung first 5 books, pero hindi kami nag-dig deeper. Kaya hindi rin ako natuto. Ang pinagtuunan namin ng pansin, kung paano mag-counsel, kung paano magtayo ng church, hindi namin pinag-aralan kung ano ang ituturo namin sa mga ipagtatatayo naming church. Nakapagtayo ng church, nakapag-alaga ng mga kaluluwa, pero hindi alam ituro ang Torah. Yung pala importante. Amen ho ba mga kapatid? Theological position held by some Christian. Yes, some Christians, kasi there are group of Christians, there are denominations who do not hold the rapture theory. Meron, yun nga, yung mga binanggit ko sa iyo, they claim they are Christian, pero hindi sila naniniwala sa rapture. Particularly within the branches of American. Saan galing ang rapture theory? Galing ng Amerika. Hindi galing ng Israel. Hindi galing sa Huda. Hindi galing sa Torah. Hindi galing kay Kristo. Tandaan natin yan. Nagbibigay na ako sa inyo ng hint. Consisting of an end-time event when all Christian believers, remember, kaya nga sabi ko, buksan natin ang ating isip. When all Christian believers, itong paniniwala, who are alive, yung buhay, along with resurrected believers, ibig sabihin, yung mga namatay, i-resurrect first, then the buhay, magsasama to meet the Lord Yeshua, Adonai Yeshua in the air, according to them. And according to the text that they are using. 1 Thessalonians 4:16-17. Mamaya, i-check natin yan. In the clouds to meet the Lord in the air. Sasalubungin. Di ba? Yun ang ibig sabihin ng rapture. Yung ba ang natutunan natin? Yes. Itinuturo ba yun ng pastor sa atin? Yes. Pero isa ako sa pastor na hindi nakapagturo niyan. To be honest with you, this is my first time. Kaya nga lang, sa ibang approach. Next slide. Ito po yung pinagkunang talata ng rapture. Mga kapatid, nais naming malaman nyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay, na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Meron mga kapatid, ano ang context ng verse? Huwag kayong magdalamhati sa mga namatay. Ibig sabihin, ang talatang ito ay nasa anyo ng pagko-comfort. Amen ho ba? Alam nyo kung bakit yung mga namatay ang sinasabi yan? Kasi umiigting ang pag-uusig. Maraming kaanak, maraming mahal sa buhay, ang nauuna ng namamatay. Pinapakain sa leon, sinusunog ng buhay, pinupugutan ng ulo. Ang church noon ay devastated. Bukod sa inaalisan sila ng ari-arian, tumatakbo sila sa mga bukid, sa mga kuweba, sa mga gubat,
nalulungkot pa sila kasi yung kanilang asawa, yung kanilang mahal sa buhay, pinapatay. Amen ho ba mga kapatid? What is the context? May patay, may namamatay. Amen ho ba? Para lumakas yung loob. Ito si Apostol Pablo. Ito si Apostol Pablo, sumusulat sa mga taga-Tesalonica, pinalalakas niya ang loob. Tandaan natin, ang purpose ng sulat ni Apostol Pablo, umiikot lang sa dalawa. Encouragement, kumbaga yung doctrine, actually hindi siya doctrine talaga, kumbaga sundot, follow up lang eh. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin ang sulat niya, sabi nga ni Pastor Ramil, isa sa mga sulat niya, solicitation. Tulungan natin ang ganitong church. Kayo, mayaman naman kayo, tulungan natin. Puro ganun siya. Ibig sabihin, hindi niya hinahayaan na madisconnect ang isang church, ang Thessalonica, ang Ephesians, ang Philippians, hindi niya hinahayaan na madisconnect. Kundi gumagawa siya ng paraan to remain connected sa bawat isa. Amen ho ba mga kapatid? So balik tayo rito. Tandaan natin, si Apostol Pablo ay huling isinilang as a spiritual, sabihin na natin, as a believer. Huli siya. Nakakilala siya kay Yeshua, kailan na lang? Wala na, nag-resurrect na si Yeshua. Nakakilala siya, sa daang Damasco, meron ng church. Amen ba? Amen po ba? Kaya ang nasa kanya, mga kapatid, ay pass on. Ibig sabihin, yung mga aral ni Yeshua, nakarating sa kanya kasi may nagturo sa kanya. Amen ho ba mga kapatid? Pero sila Apostol Pedro, sila Marcos, o wag na lang si Marcos, si Juan, si Mateo, wala silang sinulat about coming of the Lord. Si Pedro meron, pero hindi siya nagsulat about rapture. Only Paul. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Consider natin yon. Kaya nga yung paraan ng kanyang pagsulat, kaya nga ang rapture verse, yan lang. Wala kayong ibang rapture verses na mababasa sa Bible, yan lang. Hindi niya na inulit yan sa Efeso, hindi niya na inulit yan sa Pilipos, hindi niya na inulit yan kay Timoteo. Ibig sabihin, merong isang dahilan kung bakit niya isinulat ang bagay na yan ayon sa paraan ng kanyang pagsulat. Ano yon? To comfort the people. Amen ho ba mga kapatid? Sabihin niyo, to comfort. Okay. Huwag niyong sabayan yung maulan na panahon ng pagtulog, ha? Sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati, tulad ng mga taong walang pag-asa. Ang pinupoint out ni Apostol Pablo, hindi masama umiyak sa namatay. Ang masama, yung para bakang walang pag-asa, ang preaching nila, ang preaching natin is what? That there is life after this life. Amen ho mga kapatid? That there is a so-called resurrection of the dead. Amen ho ba? Yun ang pag-asa. Ang point niya, mamatay man tayo sa tabak, mamatay man tayo sa pag-uusig, huwag kayong mag-alala, mabubuhay din tayong kasama ni Yeshua. Amen ho ba mga kapatid? Hindi ka kagaya ng hayop na pag namatay ay mabubulok, malilimot, patay na. Kundi ikaw ay namatay at mayroong buhay sa piling ni Yeshua. Sunod, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Doctrine. Amen ho ba? Siya'y namatay, muling nabuhay. Ano ang basihan ng resurrection of the dead? Si Yeshua. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay. Kaya ibig sabihin, datnan ka man ang muling pagbabalik ni Yeshua o hindi, makakasama mo pa rin siya. Dahil may muling pagkabuhay. Amen ho ba mga kapatid? Ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Anong gagawin? Isama sa Kanya. Remember the word, isama sa Kanya. Ito ang katuruan ng Panginoon. Yan, doctrine. Sabihin nyo nga, doctrine. Ibig sabihin, yan yung natutunan niyang katuruan ng Panginoon. Kasi mga kapatid,
Pag isiningle out mo ito, parang kontra siya sa ibang turo. Alam niyo kung bakit kumontra? Dahil sa rapture theory. Kaya nagkaroon ng contradiction ang second coming at saka ang rapture. Mamaya i-explain ko kung bakit nagkaroon ng ganun. Hindi si Pablo ang may kasalanan, ang may kasalanan, yung proponent, yung nakaimbento ng aral na yan, na tayo naman ay nakinig. 200 taon tayong nadaya ng aral na yan. Umaasa sa bagay na hindi naman ipinangako ng Diyos. Maganda yung umasa. Pero yung hindi naman ipinangako, yun ang inaasahan mo, yun ang problema. Umaasa ako, darating ka. Sandali, hindi naman ako nagsabing darating ako. Nakuha niyo ibig sabihin? Ganito naman sa Panginoong Yeshua. Darating ako, pero hindi sa aral na ganyan. Amen ho ba mga kapatid? Kasi may issue dyan. Titingnan natin. Kasi ang ginagawa natin ngayon, hindi nyo napansin sa Messianic, bawal umabsent. Pag umabsent ka rito, meron ka mamimiss na lesson, wala, nganga ka. Tayong lahat, ganun ang mangyayari. Kaya ang sasabihin mo, ayoko na lang magsimba, hindi na ako makasabay. Amen ho ba mga kapatid? Alam nyo, yung tita ko, commercial break. Yung tita ko, ang haba namin nag-usap, hi tita, sa Bicol. 54 minutes kami nagtawagan sa phone. Alam nyo, simple lang, hindi ko napansin yung oras, ang haba ng usapan namin. Natutuwa ako, sabi niya, Ison, tama pala talaga, sabi niya, na ang tawag talaga natin kay Jesus ay Yeshua. O kaya sa other Hebrew expression, yun ang point niya, Elohim. Kaya daw ngayon, kaya siya ngayon, hindi na nagsisimba yung kanyang family. Mas ginusto pa nila na mag-Shabbat na lang. At yun ang problema, kasi hindi siya lahat naiintindihan. At hindi siya maiintindihan ng lahat. Kasi nasa paligid kami. Family of Christians kami. Hindi lang basta Christian, kundi leaders. Ang tito ko, deacon. Sabihin, leaders yun eh. Pero mga kapatid, strong yung faith niya. Sabi niya, Ison tawag sa akin, nag-pray talaga ako kay Yahweh to open my mind, to teach me. Nag-pray ako na i-reveal niya kung, alam niyo, nagsi-self-study siya. Kaya yung growth niya, amazing. Amen ho ba mga kapatid? Maraming mga anak ng Diyos kaya hindi lumalago kasi hindi hinahanap si Yahweh. Seek me. Why? Hanapin niyo ako hanggat ako'y matatagpuan. Kaya sa panahon ngayon, sino ang nahuhuli sa aral? Yung hindi nag-aaral. Yung hindi nagtotora. Kaya mahalaga yung tora eh. Di ba, Bet? Si Bobet, parang pari na nga yung tunog ni Bobet. Amen, Father. Oh, yung pagtutura, yung pagbabasa ng Torah, wag nating maliitin yon. Hindi siya part ng service. Siya ang service. Kasi ang Shabbat ay Torah. Amen ho ba mga kapatid? Saan mo gagawin ang Torah? Sa Shabbat. Kaya hindi lang siya basta reading. Kaya ako, I try my best to listen. Kasi hindi na ako magbabasa, makikinig na nga lang ako kay Bobet eh. Kaya dapat bakit? Kasi nasa Torah yung foundation. Kaya dito sa Church May Torah, let us focus on Torah reading. Reading pa lang yan, wala pang explanation. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Okay, tapos na yung break. Ito ang katuruan ng Panginoon, doctrine. Ibig sabihin, natutunan niya sa Panginoon. Sino yung Panginoon niya? Si Yeshua. Sabihin niyo nga si Yeshua. Kaya ibig sabihin, yung tinuturo ng Panginoon at yung tinuturo ni Pablo ay hindi dapat magbangga. Pero because of the rapture theory, nagbabangga. Nagre-research ako mga kapatid, ang lumalabas sa research ko, what are the differences of rapture and second coming? And wow, they have a lot of differences according to the theologians.
Kasi may bias eh. Kaya ibig sabihin, gagawa ka ng paraan, gagamit ka ng mga talata para maging iba yung second coming, para maging iba yung rapture. Yan ang problema sa rapture. Amen ho ba mga kapatid? Kaya noon ang mga mangaral, 200 years ago, hanggang papunta kila Billy Graham, hanggang sa mga sikat na mga preacher, yan ang panakot eh. Darating na si Lord anytime, imminent. Ibig sabihin, anytime from now, darating na si Kristo. Pag hindi mo siya tinanggap, maiiwan ka sa 666. Maiiwan ka sa dilubyo. Yung mga tao na alarmed. Kulang na lang gumapang mula sa kinatatayon hanggang dun sa altar. Hindi na alert, hindi na awake, na alarmed. Yung rapture theory. Kasi nga darating si Lord. At pag naiiwan ka, maiiwan ka nabubulol ako, maiiwan ka sa 666, maiiwan ka sa Antikristo, maiiwan ka sa dilubyo. Kaya ikaw, Kuya Wally, kahit umiinom ka ng alak noon, iyahagis mo. Sinong gustong maiwan sa Antikristo? Sinong gustong maiwan sa dilubyo? Naging paraan siya ng Ebanghelyo. Titingnan natin yan. Ito ang katuruan. Sabihin nyo nga katuruan. Hindi siya nagtuturo ng bago. Siya'y nagtuturo ng katuruan ng Panginoon. Kaya dapat ang katuruan ni Kristo at ang katuruan niya hindi magbabangga. Pero ngayon, nagbabangga. Kaya nga meron pa nga, pag nag-research kayo, rapture versus second coming. Tindi, no? Unawain natin yan mamaya. Tayong mga nabubuhay pa, tayong mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. May mali? Wala. Bible yan. Tama yan. Amen ho mga kapatid? Tama ang theology. Mali ang theory. Kasi from the verses of the Bible, you made a theory. That's wrong. Kaya nga hindi nyo napansin yung Antichrist, yun ang kinukorek natin. Kasi may verses naman na binabanggit eh. Kaya nga lang theory, kasi mali ang theology. Amen ho ba mga kapatid? Next verse. Sa araw na yon kasabay ng ano? Tunog ng... So probably kailan darating si Yeshua? Feast of Trumpet. Yom Teruah. Diba? So hindi tayo naglalagay ng schedule kasi marami naglagay ng schedule. Hindi ko pa nga nilagay dyan yung mga maling prediction kung kailan siya babalik. At marami doon evangelical. Isa doon ang Jehovah's Witness na naglagay ng petsa 1914, babalik na si Kristo, hindi bumalik. Bakit ako nagbabanggit ng ganito, ng mga pangalan? Kasi yan ay dokumentado, history yan. Ilang evangelical ang nagsabi, si Bang Ika. Kilala niyo si Bang Ika? Tinakot tayong lahat noon. Hindi ko alam kung anong year yun. Darating na daw si Kristo sa ganitong petsa. Yung iba naman, sabi nung iba, wala namang mawawala, Tatay Danny, kung maniniwala tayo. O di na-deceive na. Doon pa lang na-deceive ka na eh. Amen ho ba mga kapatid? Kasi may petsa eh. Okay, tuloy. Talata, hindi, balik mo muna. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bababa, hindi. Bababa. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So, the dead in Christ, the dead in Yeshua Mashiach will rise first. Pag tunog ng trumpeta, pagbaba niya, the dead in Christ will rise first. Pagkatapos tayo namang mga buhay at natitira, ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon. Doon na pumasok yung rapture. Yung katawang nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. Willie. Tama naman yun. Kasi nasa Biblia eh. Amen ho ba mga kapatid? Tama. Nasa Biblia. Salubungin ng Panginoon sa himpapawid sa gayon, makakapiling natin siya kailan? Kailan? Magpakailanman.
Huwag nyo kalilimutan yung salitang forever. Ibig sabihin ng forever, that is once and for all. Amen ho ba mga kapatid? Kaya nga may pelikula dyan. Ang pelikula niyan mga kapatid na sumikat noong mga 90s, Left Behind. Nakapanood ako ng Left Behind, right? Mali yung theology. Sabi ni Yeshua, as in the days of Noah. Tapos doon niya ginawang ilustrasyon, ito, may 2 eka nasa bukid, kukunin ng isa, maiiwan ng isa. Anong ilustrasyon? As in the days of Noah. May kukuning isa, may maiiwang isa. May kukuning isa, may maiiwang isa. Ang teorya ng rapture, mapalad ang kukunin. Mali. Kasi sa in the days of Noah, yung natira ang mapalad. Sino yung natira? Si Noah. Amen ba? Sino ang kinuha? Yung mga nalunod. Kaya nung sinabing as in the days of Noah, i-connect mo sa rapture, ang mapalad yung kinuha. Kaya nga ibig sabihin mga kapatid, yung matitirap, kaya pagdating ng Panginoon, makikita natin yan. Iisa-isay natin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang kailangan mo lang maging open-minded. Pag hindi tayo naging open-minded, tapos na kwento. Kasi ang ginagawa natin, nag-aaral tayo ngayon. Amen ho ba? Kaya nga, palakasin nyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Wow! Balik na naman dun sa kanyang context. Comfort. Kaya palakasin nyo. Nasa gitna tayo ngayon ng pag-uusig. Sabi niyang ganon, inuusig tayo, anytime pwede tayong mamatay, patayin. Palakasin nyo. Okay lang yan. Sa mamatay at sa buhay, makakapiling natin ang Panginoon. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Pero lahat sila nung panahon na yun, namatay na eh. Hindi man inusig at namatay bilang isang martir, hindi pa rin inabot ng pagbabalik ng Panginoon. Namatay pa rin. Kaya pagdating ni Yeshua, kasama pa rin silang bubuhayin. Amen ho ba mga kapatid? Pastor, ano ba tinatakbo ng aral natin ngayon? Sabi ko nga sa inyo, we will take a closer look. Amen ho ba mga kapatid? Sunod. Unang Tesalonica 4:17. Kasi mga kapatid, titipunin. Hindi eksakto, no? Kaya ang kinuha dahil kano ang merong imbento ng theory ng rapture, kaya nga mga kapatid, ang kinuha yung English. After that, we who are still alive and are left will be what? Caught up. Sabihin nyo nga, caught up. Ang ibang translation dyan, ang Tagalog, nilaro ang translation yan, dadagitin, kukunin, kikidnapin. Yes, yun ang mga essence ng salita na yan. Pag tiningnan nyo yan. Kaya nga mga kapatid, together with them in where? In the clouds. To meet the Lord in where? In the air. And so we will be with the Lord forever. May mali ba sa talata? Walang mali sa talata. Ang mali yung theory, kaya dinala ka sa isang pag-iisip. Amen ho ba? Sige. Yung iba, diretsuhin mo na, pastor. Kailangan natin to kasi tayo live. Para fair. Kasi madali naman to, isang bagsak lang to. Mga 3, 4 na sentence lang para sabihin natin hindi, tapos na eh. Amen ho ba mga kapatid? Pero kailangan natin gawin ang mga bagay na to. Tuloy. Kasi baka mamaya yung ating pag-asa ay hindi nakasalig sa salita ng Diyos. Tandaan nyo, ang theology ay ikaw. Kung ano ang paniniwala mo, yun ay magiging ikaw. Kaya nga may naniniwala, pwede mag-asawa ng marami. Di ba? May relihiyon na ganon. O kaya sila nag-aasawa ng marami. Merong naniniwala na ang pumatay ng dahil sa Diyos ay merong kabayarang gantimpala sa'yo. Kaya sila pumapatay sila sa ngalan ng Diyos.
Kasi yun ang kanilang theology. Amen ho ba mga kapatid? Kaya pag mali ang theology, mali ang buhay. Mali ang pag-asa. Kaya tingnan nyo, ano yung theology? Theology ng isang santo ay pwedeng luhuran, pwedeng dasalan, nakapagpapagaling. Kaya ang tao hindi lumuluhod sa Diyos, sa santo. Maling theology, kaya maling aplikasyon. Kaya ang ginagawa ng Panginoon sa atin ngayon, kinokorek ang theology para makorek ang buhay. Amen ba? Alam nyo ba na merong mga paniniwala na okay lang uminom, okay lang magmariwana kasi medicinal? Dahil mali ang theology, mali ang aplikasyon. Amen ba? Etymology. Ano ang ibig sabihin ng etymology? Pinagbuhatang salita. Ibig sabihin, ang 1 Thessalonians 4:17 ay naisulat hindi sa Ingles, hindi sa Tagalog. Itanggapin natin ang katotohanan, Hudyo ang mga sumulat na ito, pero dahil nga ang international language nung panahon nila ay Greek. Ancient Greek, medieval period, Latin, modern time ngayon, English. Kaya nung time mga kapatid ng New Testament, ang international language ay Greek. Koine Greek. Ano ibig sabihin ng Koine Greek? The common Greek. The common language. Kasi katulad ngayon, may English na malalim, may English na common. Ang ginagamit natin ngayon, common English. Sa Greek naman, Koine Greek. Sa Koine Greek, ito ang gamit. Sige. Tayo nasa Bible school, ano? Kaya huwag muna kayo matutulog. Rapture is derived from the Middle French rapture via the medieval Latin rapturo o raptura na ang ibig sabihin ay seizure. Kidnapping. Yan yung sabi ko kanina, kidnapping, snatch, kidnap. Which derived from the Latin raptus, a carrying off. Saan galing ang salitang rapture? Sa medieval French na salitang raptura o rapture. Kaya nga, sunod na salita, the Koine Greek. Yan, eto na yung Greek. Kung paano sinulat ni Apostol Pablo. Harpagesometa, which mean we shall be caught up, taken away. Ibig sabihin, the dictionary form of this Greek verb is harpazo. Ibig sabihin, mga kapatid, to caught up. So meaning, mga kapatid, may idea. Tama naman. Tama yung Greek. Ang problema, mga kapatid, yung French. Amen ho ba, mga kapatid? Kaya pag sinabi sa Biblia, pag hinanapan kayo, nasaan sa Bible ang rapture? Wala. Kasi ang nasa Bible ay harpazo, caught up. Kasi ang salitang rapture ngayon ay iba ang kahulugan. Tama ba? Tama? Ikaw, nasa medical ano ka? Anong ibig sabihin ng rapture? Pagkapunit. Di ba? O, yung tinahi ka na rapture. Anong ibig sabihin nun? Napunit. Ano pa? Pumutok. Kaya yung salitang rapture mismo sa English ay hindi na tumutugma doon sa harpazo. Amen ho ba, mga kapatid? Amen ho ba? Naliliwanagan ba kayo? Mas gusto nyo pang matulog? Alam nyo kung bakit natin nililinaw yan, mga kapatid? Kinukureko natin yan. Kasi pag nasa Messianic ka na, ikaw na ngayon nagiging estudyante. Amen ho ba, mga kapatid? Nag-aaral ka na. Okay, sunod. The Latin Vulgate, yun yung sabi ko, medieval period. Uminog uli. Translate the Greek harpa, yung kanina, ano nga, harpagesometa, itinranslate siya, mga kapatid, na rapiemur. Meaning, we are caught up or we are taken away. So, meaning, mga kapatid, doon na nagka-problema sa salita. Doon hinango yung salita. Ang nasa Bible, mga kapatid, is caught up.
That is the right translation. From Greek to English, caught up. Nothing more, nothing less, nothing else. Amen ho ba mga kapatid? Kaya pag tinanong mo ako, kaya nga walang matinong translator ng Bible ang naglagay ng salitang rapture sa 1 Thessalonians 4:17. Kasi may bias. Amen ho ba mga kapatid? Kasi yung word na rapture, in-apply lang because of the medieval period French, yung rapiere, pero ang tunay na translation niya is caught up. Okay, sige. Sisimplihan pa natin. Next slide. Ito yung view. Huwag niyong sabihin na hindi niyo alam. Tingin tayo rito. Ano yung view ng rapture? Para fair. Kasi kailangan nating ilista. Baka mamaya hindi mo, naniniwala ka sa rapture, hindi mo alam kung ano yung view ng rapture. O at least, mariremind tayo, tapos titingnan natin yung correction niya. Sige, tuloy. Those who are alive and remain unto the coming of the Lord shall not precede those who are dead. Yun yung kanina, hindi mauuna ang mga buhay sa patay. Patay muna bago ang mga buhay. Tama. Tama yun. Tama yun. Sunod. The dead in Christ will resurrect first. Tapos sunod. The living and the resurrected dead will be caught up together in the clouds to meet the Lord in the air. Tama po yun. Amen ho ba mga kapatid? Pastor, tama naman pala. Ano problema natin? Kaya nga, tama kasi nasa Bible. Pero hindi rapture ang tawag. Ang tawag, second coming. Amen ho ba mga kapatid? Huwag na tayong umasa kasi meron tayong titingnan na maliit na detalye kung bakit may rapture, bakit kakaiba sa second coming. Sige, sunod. It occurs in the parousia, the coming of the Lord. Those who are alive and remain unto the coming, parousia, of the Lord shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Tama uli yan. Pero hindi rapture ang tawag dyan. Second coming. Amen ho ba? Ang problema, nung nilagyan ng tsuri ng rapture, ginawang rapture, kaya pinilit ihiwalay yung second coming. Ano naman ba problema, Pastor? Bakit gano'n? Merong aral yan. Merong deception dyan na dapat natin makita. Sunod. The meeting with the Lord will be what? Permanent. Tama hindi? Tama uli yan. Nasaan yan? Nasa Bible. Pero hindi rapture ang tawag dyan. Ang tawag dyan, second coming. Amen. Sunod. According to rapture theory, the rapture and the second coming are two separate events. That is the deception. That is the deception. Kasi nga dahil imbento yung rapture mula sa imahinasyon ni John Nelson, kapangalan ko pa naman, John Nelson Darby. Naglaro ang kanyang imahinasyon kasi siguro siya nalilito. Ba't may ganito? Alam mo na may kano, di ba? Mapag-isip. Pero galing din yun sa isang essay ni Edward. Ang pangalan ni Edward, mamaya titingnan, two separate events. Ito ang ginawa nila. Pinaghiwalay nila. Ito ang gawa nila. Sige. At the rapture, believers will meet the Lord in the air. Hindi nyo napapansin yung word na believer? Sabihin nyo nga, believer. Ang ibang tawag sa rapture is rapture of the church. Ang tawag sa second coming is coming of the Lord to Israel and the grafted in. Sa rapture, church lang ang ira-rapture. Maiiwan ang Israel. Maghihintay sila ng second coming. Anti-Semitism. Amen ho ba mga kapatid? Kaya Tatay Danny, pag naiwan tayo sa rapture, kasama tayo ng Israel, yung tinatawag na struggle of Jacob, dadanas tayo nun. Ang problema, there is no salvation after the rapture. Sino pang tatanggapin mo? Bumalik na. Sabi nila, may magiging remnant doon. Kaya nga, nakakalito na, nakakahilo na. Bago dumating si Yeshua, tapos na ang work. Naku niyo ibig sabihin mga kapatid,
Hindi natin napansin yan kasi nakanganga lang tayo sa preacher. Yes! Imminent! Anytime darating si Lord! Unang problema, ang second coming para sa Israel, ang rapture para sa church, and those who died with Yeshua. May problema na kagad doon. Amen ho ba? Alam niyo kung bakit? Bibigyan ko na kayo ng hint. Si John Nelson Darby ay isang dispensationalist. Anong ibig sabihin ng dispensationalist? Tingin kayo rito. Ang ibig sabihin lang ng dispensationalist, ang Diyos ay nakitungo sa tao ayon sa iba't ibang panahon, dispensation. Nakitungo siya, kaya nga may law, dispensation of law, may dispensation of grace, dispensation of... Ibig sabihin, mga kapatid, diyan pumapasok yung aral. Tingin kayo, ang aral ng dispensation ay aral natin na ang law ay done away with na at tayo na ngayon ay nasa dispensation of grace na. Amen ba? Ang ating theology ay hindi dispensationalism. Ang ating theology ay covenant theology. Ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham, walang nabago. Ang sabi ng Malakias 3:6, I am the Lord, I change not. Ang dispensation, pabago-bago ang Diyos. Nung panahon ni Moses, nagbaba ng utos. Nung panahon ng church, nawala na ang utos. Amen ba? Kaya pati, tandaan nyo to. Yan yung sinasabi ko kanina, pag dispensationalist ka, maaapektuhan ang paniniwala mo sa eschatology. Pag ikaw ay isang tao na naniniwala ng Diyos ay pabago-bago, iibahin mo rin ang future events. Ang future events, simple lang. May first coming, may second coming. Ang rapture, may first coming, may darating si Lord in the air, may second coming pa. Mali na agad doon. Amen ho ba? Amen ba? Ang inaasahan natin ay hindi rapture. Ang inaasahan natin ay second coming, na totoo yun, imimit natin siya sa air. At kasama niya na tayo maghahari, mamumuno. Kasi nga, gagapiin ang kaaway. That's another topic, ayokong itakil, but the point is, at least may view kayo. Nauunawaan niyo ang pinagdadaldal ko. Amen ho ba mga kapatid? Second coming, believers return with the Lord to the earth. Yung rapture, dyan lang daw siya sa ere. Yung second coming, bababa daw siya sa earth. Sino nagsabi nun, Tatay Conrad? Sino nagsabi nun? Si John Nelson Darby. Siya nagsabi nun, na iba pa yung sa air lang siya, rapture, at iba yung dadako ang kanyang paa sa lupa. Wow! Anong klaseng paniniwala yun? Nagkaroon na ng problema. Amen ho ba mga kapatid? Sunod. After that, we who are still alive and left will be caught up together. Tapos ito sa 1914, sumunod sa kanya ang hukbo. Sabi niya, hukbo ng langit. Na nakadamit ng malinis. Tingnan niyo, sariling talata niya, kinukontra siya. Tatay Danny, pag dumating siya ng second coming, the dead in Christ will rise. Those who are alive will meet the Lord in the air together. At sila na yung nakadamit ng malinis. Second coming na yon. Pero sa kanila magkaiba yon. Kaya kasama ka na makikibigma. Sino nakadamit? Anghel ba yan? Hindi. Kristiyano lang, anak ng Diyos lang, ang mga nakadamit ng malinis. Ang bride. Amen ba? Sa mga nanonood, sana maging makabuluhan ang pag-aaral natin ito. Ayan o, sariling talata nila yan. Sarili niyang talata, kinukontra siya. Iba raw yung sa air, iba yung sa baba. Tuloy. The second coming occurs after the great and terrible tribulation. Tingnan nyo.
Kaninong aral ang rapture? Anong sabi ni Apostol Pablo? Kay Jesus, kay Yeshua. Ito ang aral ng Panginoon. Ano raw yung rapture? Of course, before the tribulation. Kaya nga yung rapture, ang tawag sa kanya, pre-tribulation rapture. Bago dumating ang Great Tribulation, bago dumating ang Antichrist, kukunin ka na ni Lord. Sino ba naman ang aayaw nun? Gusto mo yung Ernie? Mamaya makikita natin yan. Di ba? Nilagyan nila ng pagkakaiba. Ganito eka ang rapture. Ikaw, Tatay Conrad, di ka na mahihirapan. Pagbaba ng 666, wala ka na, kukunin na kita. Wow! Yes! Kaso sa Matthew 24, 29, 30, na ang sabi mga kapatid mismo ni Pablo, ito ang aral ng Panginoon. Kinopya niya lang ang 1 Thessalonians 4:16 to 17 sa Matthew 24. Bakit iniba ni Darby? Ito, nakaraan si Constantine, ngayon si Darby naman, ano? Kawawa itong taong ito. Di ba? Amen ba mga kapatid? Yes! Kasi mga kapatid, itong hirap ngayon. Pag natayo ka sa maling aral ng Panginoon, mali ang paniniwala mo. Tingnan niyo ang Shabbat. Sa iba, hindi naman mahalaga tong Shabbat eh. Kaya nga yung iba, mag-Shabbat, mag-hindi, okay. Kasi hindi naman sa kanila tumahalaga. Pero kung mag-aaral ka, malalaman mo sa salita ng Diyos, kung ang Yahweh nga, ang Diyos na makapangyarihan, nag-Shabbat. Ikaw pa. Siya nga hindi napapagod, nag-Shabbat eh. Hindi dahil sa pagod. Ang Shabbat hindi dahil sa pagod. Dahil ito ay kanyang muwedin. Itinakdang araw. Amen ho ba? Amen ba? Ganun ang aral ng Panginoon. Ganun ang aral ng Panginoon. O, sunod. 1 Thessalonians 5:9, maganda pakinggan yon. Tingnan nyo, ang Panginoon ayaw niya tayong maghirap. God called us not to be punished, but to what? Para magkaroon ng eternal life. Ang punto niya, hindi niya hayaang magdusa ang kanyang mga anak. Mali! Ayaw ba ng Diyos ng tribulation para sa kanyang anak? Yung tribulation, yung mga paghihirap, yung mga problema at pagpapakasakit, yan ay apoy na nagpapakinang sa mga anak ng Diyos. Ikaw ang anak mo. Pinapalo mo yan. Binibigyan mo ng mahihirap na task ayon sa kanilang kakayanan. Hindi para parusahan, kundi para matrain. Amen ho ba? Yung tribulation is a form of sanctification. Titingnan natin yan sa susunod. O sige, ano ang aral ng Panginoon? Tingnan nyo, sariling talata na ginagamit ng rapture theory lumalaban sa kanila. Pagkatapos ng kapigatian sa mga panahong yon, pagkatapos o bago? Tingnan nyo, kailan darating si Kristo? Pagkatapos o bago? Kaya nga ang sabi nila, hindi pwede na dumating siya pagkatapos ng kapigatian. Kaya si John Nelson Darby nag-imagine, hindi, may rapture. There will be 2 stages in the second coming. The first stage is in the air, the second stage is on the earth. Wow, that's invention. That's another religion. Every wrong interpretation is another false religion. Kaya nga nasa evangelical ka na. Ligaw pa rin eh, kasi ang daming false interpretation and theology. Amen ho ba? Kaya tingnan niyo yung Christmas. Theology yan eh. Ilalaban sa iyo yan. Palalayasin ka niyan. Yung church, palalayasin ka niyan. Dahil sa Christmas. Theology kasi. Ano ibig sabihin ng theology? Belief. There is nothing wrong with Christmas. Christmas is the birth of Jesus Christ.
patay. Theology na siya. And you who do not celebrate Christmas is abominable. Magsilayas kayo. Ba't naging ganun? Hindi na kayang Englishin, inis lang na lang. Hindi, naku, hindi naman siya basta, hindi naman namin yan major theology. That's a ba't ka ganyan makareact sa mga hindi naniniwala sa Christmas kung minor theology yan? Amen ho ba mga kapatid? Ganyan din yung rapture. Divisive yan. Kaya hinati niya ng maraming Kristiyano. Yang rapture, sinugi ang mga Hudyo. Mga Messianic Jews na puro. Kaya ang natira, may mga Hudyo na nag-i-embrace ng ganyang teaching ng rapture, mixture pa rin. Kailangan pa rin lumabas. Babylonia pa rin yan. Amen ho ba? Amen ho ba? Totoo ba darating si Yeshua anytime? Yes, anytime. Pag dumating na ang lahat ng palatandaan. Ang rapture kasi anytime. Kahit wala pang 666, kahit wala pang tribulation, darating na siya anytime. Mali! Darating siya, according to Yeshua, pagkatapos ng kapighatian, tribulation! Sa mga panahong yon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit. Di ba dilubyo yan? Hallelujah. Huwag na lang post, Lord, mid na lang. Kaya nga kung datnan tayo niyan, salamat. Kaya huwag kayong manalangin, nadatnan tayo niyan. Lord, kunin mo na ako. Pero kung ito na yan, darating na ngayon, ano pa ba ang gagawin ko? Kung dahil dyan, isa ako sa mabagsakan ng tala. O di, walang problema. Kasi obedient ka naman sa Lord eh. Kung ang namatay mo, lindol, dahil sa lindol. Dahil binuhos yung virus, namatay ka sa virus. Wala namang problema eh. Kasi ang issue niyan, you are prepared spiritually. Amen ho ba? Amen ho ba? Alam niyo mga kapatid, yan ang isipan eh. Alam niyo yung isipan na, do not think that the Lord will allow you to suffer. Hindi, ang Diyos natin hindi ganun. He will allow us to face trials and tribulation kasi kasama yan sa paglilinang sa atin. Magtitino ka ba pag wala kang problema? Hindi, minsan yung problema nagpapatino sa iyo eh. Tanggapin natin ang totoo. Amen ba? Bagamat mali yung pananaw na gano'n, na kung di nagka-problema, hindi titino. Pero minsan yun ang realidad eh. Tingnan yung mga lasenggo, kung hindi suka ng, hindi nagtitino, kaso minsan huli na eh. Amen ho ba mga kapatid? At mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak. Parating pa lang, tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao nasa alapap, dumarating ng may dakilang kapuhaw. Mamaya babasahin natin ang buo yan. Sariling talata, kumukontra sa sariling tsorya. Ang tawag dyan, mga kapatid, ano ang tawag dyan? Picking and, kumbaga selective picking of the verses. Amen ho ba mga kapatid? Wala, papitas-pitas lang eh. Kaya tayo naman, mga nakaupo lang, hallelujah! Ngayon, dapat hindi ka na ganun. Dapat nag-aaral ka na. Itong sinasabi ko sa inyo, pag-aralan nyo. Huwag nyo lang ako debatehin dahil yun ang paniniwala mo. Maging bukas ka. Be open-minded. Lalo na yung mga nanonood sa TV. Kasi nilalagay daw sa TV para malaki. Amen ho ba mga kapatid? Kung nag-Amerikana pa ako, maginaw eh. Amen ba? Hindi tayo pinili ng Diyos upang maparusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan. Tama naman yung verse eh, pero maling aplikasyon. Hindi sa rapture yan naka-apply.
Naka-apply yan saan? Siyempre, tinubos ka ng dugo ni Yeshua kasi ayaw niya na ikaw ay maparusahan. Amen ho ba mga kapatid? Hindi yung ayaw. Wow. Oh, sunod. Next. The rapture is the removal. Again, the word is believers. Hindi grafted in. Ibig sabihin, dito na naman may separation ang Gentile. You and I, you are the Gentile church. You are the replacement theology. You replace the Israel as a chosen nation. Removal of, kinukot ko lang yan, copy-paste lang yan. Wala akong ideya dyan. Yan yung teaching nila. Kaya nga sabi ko, I will try my best to be fair. Kasi ang kinuha ko yung turo nila, hindi ko kinuha yung hindi sang-ayon. Kinuha ko yung turo nila. Ito yung turo nila. Kaya hinahayag ko sa inyo ngayon. Kaya nga lang, nililiwanag ko. Baka pag natapos ang message, totoo pala yung rapture, pastor. Hindi ganon. Nililiwanag natin. Amen o ba? Removal of, sino nga uli? Believer. Hindi sinabing removal of the children of God, of the people of God, of the bride of God. Hindi, believer. Alam natin yon, palitan mo lang yung believer of the Christian. Amen ho ba mga kapatid? Paano na yung mga Jewish Messiah? Messianic. Diyan pa lang anti-Semitism na eh. Amen ho ba mga kapatid? Deliverance daw yan. Act of deliverance. Tapos yung second coming includes the removal of unbelievers as an act of judgment. Mga kapatid, look to me. Look at me. The second coming is both deliverance and judgment. Pagtapos ng mga kapigatian, kung aabutan kang buhay ng Panginoon, kasama siguro kung patay na tayo, deliverance. Amen ho ba? Kung buhay ka noon, deliverance yun. Tapos ibababa niya na yung judgment niya. Gigirahin na. Kasi nga ang pagkatapos ng second coming, ikukulong na si Satanas ng 1,000 taon. That's another story, the millennium. Amen ho ba mga kapatid? Okay, tuloy. The rapture, eto. Tingin. Sa kanila galing yan, hindi kay pastor. The rapture will be secret. Nasaan na si Nikki? Si Tatay Kun may deliver ngayon, bakit hindi dumating? Na-rapture na. Secret. Ang pagdating ng Panginoon is true, and by blowing of the trumpet, people will know. Bakit may trumpeta kung sikreto? Di ba doon sa 1 Thessalonians 4:16-17, may trumpeta? Wala. At pagtunog ng trumpeta, di ba puro 16 yun? Ang second coming, may pagtunog din daw. Pero ang first coming, kahit ako nalito na eh. Yung rapture, secret. Ibig sabihin, Mami Aida, secret. Bigla ka na lang nawala dyan sa kinaupuan mo. Oh, bakit kaya nasusunog na yung sinaing? Kasi na si Mami Aida, na-rapture na, secret. O bakit bumabagsak yung eroplano? Christian yung nagdadrive, na-rapture na. Dinagdagan na naman ng kwento sa left behind. Kaya dadami ang catastrophe, dadami ang accident, kasi nga maraming bigla. Ang natatawa lang ako sa left behind, panoorin nyo kasi, para matawa rin kayo. Ang natatawa lang ako sa left behind, nung sila'y nawala, nakatupi yung damit. Sabi ko, hindi nakalimutan itupi. Oh, tupin-tupi. Alba, ikaw ma'am, ganyan suot mo. Nung na-rapture ka, naiwan yung damit. Tupin-tupi. O nga, sa Left Behind movie, ewan ko napanood nyo yun. Malamang napanood nyo. Sige, panoorin nyo. Kaya isa ko dun sa, ganyan pala ang rapture. Putok na putok ng rapture. Punong-puno ang church namin noon. Dahil sa ganun lagi ang preaching, rapture, rapture. Sa awa ng Diyos, wala na. Yung mga nagsimba nun, wala na. May lasing nga sa amin, hinahawi yung kasi graba tayo dami, hinahawi. Lumuluhod talaga. Hinawi nga lang muna yung graba. Masakit eh. Oo, dahil yung rapture theory niyan, effective yan eh. Lumuluhod, well, Lord! Yung sa awa ng Diyos, 3 linggo,
Wala, sa lasingan na naman. Na-alarma lang. Amen ho ba mga kapatid? Kasi effective yan. Rapture theory. False hope. Yung second coming daw, visible to all. Yung rapture, hindi. Secret lang. Walang ganun sa Bible. Walang rapture. Second coming. Sabi nyo nga, second coming. Ang asahan mo yung second coming. Ang preparation, parehas. Kailangan mong mabuhay na walang sala. Kailangan mo manatiling gising. Kailangan mo maglingkod sa Diyos. Kailangan mo mapanatiling malinis ang kasuotan. Amen ho ba? Nga lang, kaibahan daw, secret. Kayo-kayo lang nakakaalam. Uy, kung kasama ka pala, kasama ka. Ikaw din. Parang secret. Hindi eh. Ang mga kapatid, the fact na may trumpet, it is visible to all. Ina-announce siya eh. Amen ho ba mga kapatid? Sunod. The second coming of Christ will not occur until after certain other end times event takes place. The rapture is imminent. Yun nga, anytime, imminent. It could take place at any moment. Ayun, di ba? Imminent. Pinaiklang any moment. Imminent, any moment. Ganun. Sabi, ganun lang naman ang English, binubulol-bulol lang. Imminent, anytime. Kaya doon ako sa second coming. Mababasa natin yan sa talata kung bakit second coming. Kasi ang Diyos, lalo na si Yeshua, hindi siya babalik. Fair si Lord si Yeshua. Though babalik siya after ng mga signs, pero imminent nga rin yun. Kasi hindi pa rin siya, pero may mga palatandaan. May ginamit siyang illustration. Pag nakikita nyo, ang puno ng igos, o di ba palatandaan yun? Parang mangga. Pag nakita mo yung mangga, yung inaamoy nga yan minsan ng mga nag-i-spray eh. Ibig sabihin, pwede nang mamulaklak, pwede nang isprayin. Ibig sabihin, may sign. Amen ho ba mga kapatid? Ang nanganganak may sign. Hindi nyo napansin? Inihalin tulad ang pagbabalik ni Yeshua sa babaeng nanganganak. Hindi naman yan nanganak na lang, wala man lang kasakit-sakit, nabahin lang, ay! Kung ganun, maganda yun, nabahin lang. Hindi eh. Alam natin yun, yung normal na nanganganak, may mga paghilab, may mga pagsakit, pero hindi mo pa rin alam kung anong oras unless may intervention. Gagawa na ng paraan ng doktor. Amen ho ba mga kapatid? Pero kung talaga yung mga sa bahay lang nanganganak, minsan nga, yung maghapon, naabot pang bukas eh. Amen ba? May palatandaan. Hindi unfair si Lord. Sunod. Ayan, sana nakikita nyo. Sa kanila rin galing yan. Ang pre-tribulation, yung nandito, millennium, yung 7 years tribulation, darating siya bago mag-tribulation. Pero dito tayo mga kapatid, sobrang linaw. Dito tayo sa post-tribulation, ang second coming mga kapatid, ay after ng tribulation, then millennium. Pagkatalo ni Satanas, then millennium. Alam nyo, ang Bible, simple lang eh. Pinagulo niyan. Amen ho ba mga kapatid? Tingnan nyo, yung isang kasinungalingan, manganganak ng isa pa. Hahanapan mo ng mga remedyo. Hahanapan mo mga kapatid ng mga supply pa na evidence para lalo mo mapalakas. Ganun na nangyari. Kaya yung iba, umasa na lang siya sa napapakinggan. Kaya hindi ko po siya ipinreach kasi ako mismo. Sa aking simpleng pangunawa, nung ako'y nag-aaral sa Bible School, kahit nung ako'y pastor na, sabi ko sa kanya, sabi ko sa sarili ko, hindi ko kayang i-preach ang rapture para kumbinsihin ang tao na may rapture kasi kahit ako mismo, nalilito. Ano ba ang pagkakaiba? Hindi ko nun, wala pa naman yung internet masyado. May internet pero may bayad yung mga link. Kaya hindi pa ganun kalawak. Ngayon mga kapatid, pag tinype mo yan, nagpa-pop up, mananawa ka, tingin dito. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi ka pwedeng kumuha sa isang source lang. Kukumpare mo. Amen ho ba mga kapatid? Mas makikinig ka ng ganito. At na-strengthen
yung aking conviction. Kaya this is my conviction, that there is no rapture. Meron lang second coming. Yung manner, parehas lang. We will meet the Lord in the air. Pero it is not rapture. It is the second coming of the Lord Yeshua. Amen ba mga kapatid? Palakpakan nga natin siya. Sunod. Yan. Yan ang poging si John Nelson Darby. 18, ano dyan? 18, malinaw ba mata nyo? Ha? Hindi ko pa rin makita kahit may salamin. Hanggang 1882. Sige, tuloy. Sino si John Nelson Darby? John Nelson Darby, November, yun pala. 1800s, namatay siya, 1882. Was an Anglo-Irish Bible teacher, one of the influential figures among the original Plymouth Brethren and the founder of the Exclusive Brethren. He is considered what? To be the father of modern dispensationalism. Para hindi lumabas na Israel at church ay daraan sa tribulation, he made a theory. Na iba ang pagbabalik ng Panginoon sa church at iba ang pagbabalik niya sa Israel. That's how good he was. Kung paano niya nagawa yan. Sunod, ito pa yung mga John Nelson Darby, parehas ba? Okay? Prior to 1830, no church. Read. Noong 1830, no church taught it in their creed, catechism, or statement of faith. Noong 1830, walang rapture theology. Bago siyang imbento. Ibig sabihin, kahit ang mga alagad hindi nagturo ng rapture, 1800s lang, nagkaroon ng turong rapture, bagong imbento. Amen ba? Dahil lang kung yan ay turo ng Biblia, halimbawa, si Kristo ay Diyos, si Yeshua ay Diyos, hindi ang bagong turo. New Testament age pa lang sinasabi. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Pero ito, walang tinurong ganyan ng mga apostol. Minali ang kahulugan, minali ang aral para lang maipasok ang gustong mangyari. Yan ang problema. Ginamit ang Biblia para sa sariling kagustuhan. Kaya tayo dapat hindi. Hindi mo i-fit ang Bible sa'yo. Ikaw ang mag-fit dapat sa Bible. Amen ho ba mga kapatid? Ibig sabihin, hindi ka gagawa ng kabalbalan, tapos sasabihin mo sa sarili mo, ito ang verse ko dyan, no? Bakit ka umiinom ng alak? Ito ang verse ko dyan. Sabi ni Pablo kay Timoteo, uminom ka ng kaunting alak. Sinabi ba dyan, red horse? Pwede na, basta alak. Timo, mali ka ng pangunawa. Ang sinasabing alak doon, grapes. Amen ho ba mga kapatid? Ang sinasabing alak doon, kosher. Sabi nyo nga, kosher. Oh, ang red horse ba, kosher? Una na lang, horse kabayo. Hindi ko, kinakain ba kabayo sa Biblia? Hindi eh. Sa kabayo pa lang, marumi na eh. Amen ba? Tsaka yung alak na yon mga kapatid, kosher, talaga naman, pag masakitan tiyan mo, parang kape yan, di ba? Yung alak na yung tamang alak ha, yung grapes talaga siya. Talaga nakakaalis siya ng hapdi ng sikmura. Amen ba mga kapatid? Medicinal. Nabasa mo yung Timoteo, hindi mo nabasa yung Kawikaan 20, versikulo 1, kaululan. Sorry sa word, Biblia ang may sabi, kaululan ang magpakalulong dito. Amen ba? Tingnan nyo. Sa inuman, nag-uumpisa, disenteng-disente, nagtatapos gumagapang. Amen ba? Ganyan na nangyari dyan. Ibig sabihin, ifinit yung Bible sa kanyang aral, sa kanyang gusto. Ngayon, ang ginagawa natin, kaya maraming kinukorek sa atin ng Panginoon eh.
Kasi hindi na natin, ako noon, ang gagawin ko dyan, pipilipitin ko yan. Maipasok lang ang rapture theory kung ako'y avid follower ng rapture theory. Katulad nun, dati, naniniwala ako na ang Hudyo, wala na yan. Tayo na ang pinili ng Diyos. Kaya kong mag-preach sa inyo nun. Kaya kong gumawa, pumitas ng mga talata na winawalang kabuluhan ng mga Hudyo. Tayo na ang bagong Hudyo. O tayo na ang bagong Israel. Kaya kong gawin yon. Pero nung tayo tinuruan ng Diyos, wala ka na magagawa. Tatanggapin mo na sa sarili mo, Ama, salamat po. Ako'y nakikidiyos lang sa Diyos ng Israel. Sino ba ang Diyos ng Hintil? Si Buddha. Sino ang Diyos ng Israel? Si Shiva, si Asherah. Yan ang Diyos ng Hintil eh. Wala ka namang Diyos na totoo eh. Sino lang ang may totoong Diyos? Ang Israel. Dahil sa Israel nagpakilala si Yahweh. Kaya ikaw nakikidiyos ka lang. Amen ba? Eh anong ginawa ngayon ng churches? Gumawa ng sariling Diyos. Gumawa ng sariling church. Gumawa ng sariling aral. Kinalimutan ng Israel na pinili ng Diyos. Siyempre, iba pa yung physical at spiritual. Spiritual Israel. Sige, gano'n na lang. Spiritual. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Kaya nga ayan no. Sa bagay, wala naman dito, wala naman ako nakikitang patay na patay sa rapture theory. Baka yung mga nanonood ngayon. Baka yung mga kaibigan kong pastor, malamang nilalait na ako ngayon, pero wala akong magagawa. Hindi ko to ginagawa dahil may denominasyon ako. Hindi. Aral ito ng Panginoon. There is no difference between rapture and second coming. Kasi isa lang sila. Ang pagdating ng Panginoon, second coming lang. Anumang manner ito. Meet in the air, isa lang yan. Ia-announce yan. Tutrumpetahin niya ng mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig. Amen ho ba mga kapatid? Isa yung nakakakilabot na araw. Dahil yan ay araw ng paghatol, paghuhukom sa Antikristo at sa Diablo at sa mga sumunod sa kanila. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? 11:23. Go, nak. Ayan pa. John Nelson Darby invented, tingnan nyo, invented the pre-tribulation rapture doctrine around 1830 AD. Hindi siya aral ng Biblia. It was just what? It was his mind puffed up. Siguro, amen ho ba? Yan, si Morgan Edwards wrote a short essay as a college paper for Bristol Baptist College in Bristol, 1744. Nauna siya kay John Nelson Darby. So, ibig sabihin na impluwensyahan siya. Kasi etong si Morgan Edwards, where he confused the second coming with the first resurrection of Revelation 20 and described a pre-tribulation rapture. Na-inspire siya kay Morgan Edwards. Si Morgan Edwards, maganda essay yung ginawa niya. Si John Nelson Darby ang nag-popularize. Amen ho ba mga kapatid? Dahil mas mahusay siya kay Morgan Edwards. Kasi influential Anglo-British teacher. Influential lang yan eh. Kaya pag ang maling karunungan nalagay sa maling tao, patay na. Lalo na kung yung taong yon ay malawak ang sphere of influence. Kaya kayo ngayon, itong nalalaman natin, huwag natin sayangin. Kung sino yung mga nasa ilalim ng yung sphere of influence, yung mga tao na nasasakupan mo, guys, mo, may nasasakupan, samantalahin. Ako, nung nagba-Bible study ako, nung araw ng Huwebes, umupo yung pinsang ko. O di, binakbakan ko yung bisyo. Ganon din naman yun. Tatagalan mo pa ba yun? Kaya sabi ko sa kanya, ang aral ng Biblia ito, may bawal sa Biblia, may pwede sa Biblia. Akala ko tatayo at aalis at iiwan ako eh. Aba, nakatapos ng gawain. Nga lang, pinandidilatan lang ako ng mata. Walang problema. May mata rin akong pandilat. Ang punto ko lang mga kapatid,
Kailan pa tayo magiging porsigido para ituro ang katotohanan? Amen ho ba mga kapatid? Pakaikli ng buhay. Sunod, na. Eto na. Magbasa na tayo. Ano raw uli yung sinasabi ni Apostol Pablo? Ito ang turo ng Panginoon. Sino si Panginoon? Sino si Rabbi? Sino si Adonai na sinasabi niya? Si Yeshua. Ilang beses ba nagturo si Yeshua patungkol sa second coming? Wala. Ito lang. Kung meron man sa ibang ibig sabihin, hindi pa ulit-ulit. Amen ho ba? Kasi tinanong siya, ano ho ba magiging palatandaan? Ito, basahin natin. 29:33. Pagkatapos, tingnan nyo, i-compare natin sa 1 Thessalonians 4:16-17, na ang pinupoint out ni Pablo, ito yung kanyang natutunan sa Panginoon. Siyempre, yung Panginoon doon, yun, hindi literally si Yeshua yung nagturo sa kanya, kundi yung mga alagad na nakarinig ng aral ng second coming. Amen ho ba mga kapatid? Kasi may nag-disciple kay Pablo, right? Si Ananias, kung di ako nagkakamali. Yung mga kailangan niya, at saka yung mag-asawa, sinto, sige nga, kung magaling kayo, si Libya, tsaka yung asawa niya, yung nag-alaga kay Pablo, sige, sa susunod. Oo, parang gano'n, parang si Priscilla, oo. Sino pa si Lydia? Parang maglilitsyon ata yun na. Basta si Pablo naman, bago siya naging mangangaral, may nag-alaga sa kanyang mga mananampalataya, right? Kasi hindi yun ang topic natin, kaya hindi ako natuon doon. Basta ang point ko, hindi niya ito directly narinig but the point is, this is the doctrine. This is the teaching of the second coming. Kaya hindi siya pwedeng bumangga kay Yeshua. Ang nagpapabangga lang ay si John Nelson Darby. Tingnan mo, may sisisihin na naman tayo. Eto. Ano ang turo ni Yeshua sa second coming? Pagkatapos ng kapigatian, bago o pagkatapos? Diyan pa lang sa bibigyan ni Yeshua. Yeshua was not a prophet. He is the Lord. Amen ho ba mga kapatid? So therefore, He is not prophesying. He is just telling what will happen. Amen ho ba mga kapatid? Hindi siya kagaya ng propeta, ito ang sabi ng Panginoon siya, hindi. Magkaiba yun. Do parehas lang yun, pero magkaiba ang bigat nun. Kaya nga sa Bible, importante yung mga salitang, ang sabi ni Yahweh. Amen ho ba mga kapatid? At saka yung, ako si Yahweh na nagsasabi nito. Magkaiba bigat nun. Ibig sabihin yung sabi ni Yahweh, dumaan na kay Moses. Pero yung sabing, sabi ni Yahweh, direkta yun. Amen ho ba mga kapatid? Baruch Hashem. Kaya hindi sinusulat yung pangalan niya ng direkta. Pagkatapos ng kapigatian sa mga panahong yun, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang mga tanda at mananangis ang lahat ng bansa, makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap. Tama si Pablo, hindi? Tama si Pablo, hindi? Tama! Amen ho ba? Sinong mali? Si John Nelson Darby. Siyang mali. Tingnan nyo. Nasa alapaap, di ba? At dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Majestic. Tama si Pablo. Ang mali, ang rapture theory. Si Pablo, hindi. Amen ho ba mga kapatid? Sunod. Boom. Sa 1 Thessalonians 4:16-17, may trumpeta, wala. Ayan copycat. May trumpeta. Sa malakas na tunog ng susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig. Si Pablo, hindi niya lang nabigyan ng diin yan. Amen ho ba mga kapatid? Titipunin nila ang mga hinirang mula. Doon na mabubuhay yung mga patay. At yung mga buhay. Tama hindi? May pagkakaiba ba si Pablo at si Yeshua? Wala. Pero yung verse na yan, ginagamit nila yan sa second coming, at yung verse ng 1 Thessalonians, ginagamit sa rapture, mali.
Naglalagay sila ng confusion sa second coming at rapture na dapat ay isa lang. Amen ba? Lahat ng hinirang. Unawain nyo ang mga aral sa puno ng igos. O, tingnan nyo, ano ang aral sa puno ng igos? Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadaw na, alam nyong malapit na ang tag-araw. Ibig sabihin, may signs. Amen ho ba mga kapatid? Hindi siya darating hanggat hindi nangyayari ang mga signs. Kaya wag mo sabing dumating na si Yeshua na wala pang sign. May sign. Ano yung sign? Yun na yun, no? Gayon din naman kapag nakita nyo ang lahat ng ito. Ano yung lahat ng ito? Malalaman ninyong malapit na ang pagdating ng anak ng tao, talagang malapit na. Sunod. Meron pa ba? Yun na yun. So, ibig sabihin, pag binasa mo uli yung paatras, nandun yung mga sign. Bula ang propeta, digmaan. Amen ho ba mga kapatid? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, wala bang bulaang propeta ngayon? Ang dami. Ayan na nga, isa si John Nelson Darby na nagsasabi ng ibang aral kaysa sa aral na itinuturo ng Panginoon. Nangyayari na ba mga baha, digmaan, tagutom? Yes, nangyayari na. Nangyayari na ho ba mga kapatid? Pero ang hindi pa nangyayari, hindi pa inihahayag ng Antikristo kung sino siya. Amen ho ba mga kapatid? Kaya minsan ang mga tao na yung mga na-obsess sa rapture, ang nangyayari nai-stress. Easy ka lang. Amen ho ba mga kapatid? Ang sarap ng buhay. Pastor, ibig ba sabihin nun, dapat papetik? Hindi. Kasi mga kapatid, ang punto natin, mali rin naman, natakutin mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman totoo. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Hallelujah. 1 Thessalonians, ito yung comparison, ito yung talata ni Pablo. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ng katotohanan tungkol sa mga namatay, na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng taong walang pag-asa dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling binuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay. Yun yung anghel na susuguin sa four corners of the earth. Titipunin ang lahat ng hinirang. Amen ba? Kasi hindi lang naman sa Israel babalik ang Panginoon. Do sa Israel sa babalik, pero ang hinirang ng Diyos ay nakakalat. Amen? Hallelujah. Paano siya magiging secret? Nakikita mo, yung mga patay nabubuhay, tapos yung tunog ng trumpeta naririnig sa buong daigdig, tapos may mga anghel. Ang anghel, mga kapatid, hindi yung anghel na nakikita natin sa TV, na gwapo, na may pakpak, na macho, Hindi, ang anghel sa Biblia, pag dinescribe, nakakatakot. May anghel na punong-puno ng mata ang katawan, may mga anghel na may gulong, Pag inisip mo nga yung anghel, parang monster eh. Kung marunong ka mag-drawing, parang nakakatakot. Meron ngang anghel, di ba parang si Yeshua rin, lumalabas din. Amen ho mga kapatid? Kaya nga yung mga tao nakakakita ng anghel, nasusubasob eh. Amen ba? Pag ang anghel gwapo, si Satanas yun. Dahil ang anghel ng Diyos nakakatakot. Amen ho ba mga kapatid? Kaya nga naalala niyo yung nagsabi sino yung mag-asawang nanay ni Samson? Di ba, sabi na ko, nakakita tayo ng anghel, kasi nagkatawang tao. Pero kung sa kanilang sariling kalikasan, nakakatakot ang anghel. Hindi siya kayang i-describe. Kaya pag itong anghel na ito sa apat na sulok ng daigdig, tinitipo ng mga hinirang, makakakita ka ng mga nakakatakot. That will be a terrible day para sa mga hindi ligtas. Amen ho ba mga kapatid? Pero sa iyo na nasa Panginoon, wow, we will meet the Lord in the air. Amen ho ba? Ayan o. Tapos kasama tayo na maghahari ng Panginoon, kasama tayo mga kapatid, napupuksa. Yan.
Amen ba? Basahin natin yung 15, sabay-sabay tayo. Ito ang katuruan na sinasabi namin sa kanino ka maniniwala? Kay John Nelson Darwin nagtuturo ng rapture o kay Yeshua na Panginoon ni Pablo na darating siya pagkatapos ng kapighatian? Amen ho ba mga kapatid? Gusto kong ibahagi sa inyo ito. Hindi ko lang alam kung paano ko ipupur out ito, pero ang point ko lang, false hope yung rapture. Paano kung dumating ka, nagulat? Kaya nga kung daratnan tayo ng mga palatandaang ito, magpakatibay tayo sa ating pananalig, sa ating pagsunod. Amen o ba? Kung hindi, walang problema. Pag tayo namatay, sasalubong din tayo sa Kanya. Pagtunog ng trumpeta. Sabi nga ganun mga kapatid, that day, ano nga yun? What a wonderful day it will be. Yung mga pagpapagal mo, yung mga pagpapagod mo, pag nandyan na si Yeshua, wow! Amen ho ba mga kapatid? Hindi ko alam kung mag-asawa pa rin kami ni Arlene, mag-asawa pa rin si Tatay Danny, si Nanay. Hindi ko alam kung ano ang setup, kasi future events yan, but the point is, it will be. Hallelujah. Mamaya, magbabasa tayong talata. Sige, tuloy. Sa araw na yun, kasabay ng ano? Salungat ba sila ni Yeshua, Nikki? May anghel ba na sinasabi ni Yeshua doon sa kanyang second coming? Meron. Meron bang trumpeta? Meron. Ayan o. Bababa ang Panginoon mula sa langit, ang mga namatay, sumampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. Pagkatapos tayo naman buhay, natitira, titipunin sa alapaap sa sama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. That magpakailanman is not necessarily eternity, but that's the millennium. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? May mali ba dun sa dalawang talata kay Yeshua at kay Pablo? Wala. Sino ang mali? Nung pumagitan si John Nelson Darby kasama ang turo ng rapture. Doon nagkaloko-loko na. Doon na nagkaroon ng pagitan ng messianic, doon nagkaroon ng pagitan ang mga dispensationalist. Tayo mga kapatid, hindi tayo naniniwala na pabago-bago ang Diyos. Sa pabago-bagong panahon, covenant theology, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang kanyang pakikitungo sa tao. Nung nakitungo siya sa Israel, bumaba yun. Kaya nga ang salvation, nakadepende ang yung salvation kay Yeshua. And who is Yeshua? A Jewish Messiah. Hindi nagbago. Amen o ba? Anong gagawin ni Jewish Messiah? Iugpong ka sa bayang pinili kasi nung dumadalo yung blessing, ang redemption. Amen ba? Amen. Kaya nga, palakasin nyo ang loob ng bawat isa. Tanungin ko kayo, ano nagpapalakas ng iyong loob? Ipasa mo sa 5 katao. Magkakapera. Lumakas ang loob ko. Scam yun eh. Hindi ko alam kung paano magiging kalakasan ng loob sa inyo na darating ang Panginoon, dala niya ang gantimpala, at itong mga katawang may kahinaan, may sakit, babaguhin niya. Ewan ko kung paano magiging kalakasan niya sa inyo. That is our blessed hope. To be with the Lord and in His New Jerusalem, His holy temple. Kaya nga sabi ko kay Ante nung nag-uusap kami, alam mo Ante, hindi tayo pupunta ng langit. Ang langit ang pupunta sa atin. Bababa ang bagong Jerusalem. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Amen ho ba? Kasi, alam niyo mga kapatid, yun ang pangunawa natin. Pupunta tayo ng langit. Hindi. Babaguhin ng Diyos itong lupang ito. At bababa, kasi nasa ng langit. We do not know where the heaven. Bababa ang bagong Jerusalem. Bababa mga kapatid ang bagong templo na siya mismo ang nag-ari. Doon ay wala ng dilim.
Lahat ay liwanag na. Amen ho ba mga kapatid? New heaven and new earth. Amen ho ba mga kapatid? Alam niyo yung mga panluloko sa ating mga aral, tayo ang pupunta ng langit. Di ba? Pag binasa mo yung Revelation, di ka naman pupunta ng langit eh. Sa huling panahon, yun ang bababa at pupunta sa'yo. Amen ba? Tuloy. Tingnan nyo, ito ang gamit. 1 Corinthians 15:52. Sa isang sandali, sa isang kisap mata. Sino sumulat ng Korinto? Si Pablo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagturog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat at ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang mamamatay ay mapapalitan ng katawang hindi mamamatay. Pagbalik sa second coming, there will be a what? A transformation. Total transformation. Si Yeshua, nung na-resurrect siya, lalo na ang maganda rito kung madadat ng kambuhay. Kung darating sa panahon natin, He will transform our body to an incorruptible body. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? May mali ba sa theology ni Pablo? Wala. Ang mali ang rapture. Pinaasa tayo ng mga mahuhusay na evangelist. Amen ba mga kapatid? Magbasa tayo ng Revelation. Maling-mali ang itinuro sa atin. Baka magulat pa kayo na hanggang ngayon, mga kapatid, the heaven is empty. Amen ho ba mga kapatid? Kaya nga, ngayon pa lang, baka nalilito na kayo. Pag-aaralan natin yan with all fairness. Amen ho ba mga kapatid? Amen po ba? With all fairness. Kasi minsan, ang nakakatakot, hinahawakan mo ang isang aral, mali pala. Kaya ang ginagawa natin ngayon, para tayo mga kapatid si Esther, nililibagan ng Diyos, nililinis ng Diyos, tinutuwid ng Diyos, inaayos ng Diyos. Amen ho ba mga kapatid? Sige, sunod. Malapit na. Tapos na. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi hindi ko na po pala sinama yan. Next week, pag-pray nyo ako, hahapiawan natin yung dispensationalism and covenant theology. Diyan nagkaroon ng problema. Kaya may anti-Semitism. Kaya yung mga doktrina na meron tayo sa church, either Roman Catholicism, either dispensationalism, nililinis na ng Diyos. Amen ho ba? Ang Panginoon na magpala sa ating lahat.